kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, vice president ka pa rin. So anything that happens to the president, pwede ka pa rin maging presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Hindi ka ba? Sabi ko, may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito, hindi to normal. Bumuelta ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na patungo na umano sa basurahan ng Pilipinas. Giit ng Malacanang mas dapat pagtuunan ng Vice Presidente na alamin ang prioridad niya at tungkulin sa bansa. May balitang pambansa si Clazel Pardilla ng PTV. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni VP Sara? Tinabla ng Malacanang ang patutsyada ni Vice President Sara Duterte na patungo ang Pilipinas sa basurahan. Dahil raw nawawala ng pag-asa ang mga Pilipino sa gobyerno. Pero nag-bounce back lang yan sa ikalawang Pangulo na missing in action daw. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Nahalongkat tuloy ang kanyang posibleng pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa taong 2028. Dapat daw na alam ng Vice Presidente ang kanyang prioridad. Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang Vice Presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng Malacanang, kailangan alamin ni Vice President Sara Duterte ang ginagawa ng administrasyon bago siya magbintang ng walang pag-asang mga Pilipino. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations noong January 17 hanggang 20, nasa 50% ng mga Pilipino ang nagsabing may mataas na tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Dinala ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco araw ng Huwebes, May 8, 2025. Pero wala sa kanyang opisina si House Secretary General Velasco dahilan para hindi tanggapin ang impeachment complaint. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa seminar Secretary General Velasco. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung SecGen's office there, naka-seminar sila ngayon. So, we have to wait for the proper time to consider that. Tila ipinagwalang bahala rin ng House Leader ang tangkang paghahain ng impeachment complaint. I really don't know. I don't know what inspired them, but hayaan mo na lang sila. Ang ilang mambabatas, ipinagtataka naman ang timing ng hakbang, lalo na't ilang araw na lang bago ang midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay ipapile 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan
ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Yun na nga, kasi bakit kung kailan mag-eleksyon na? Di ba? So, distraction siguro. Paniniwala rin nila na wala na rin namang oras para rito, lalo na't matatapos na ang 19th Congress. Wala na eh. Pero karapatan naman ng lahat, di ba? Kahit sino, kahit ikaw, if you want to file an impeachment complaint. Ang medyo nagtataka lang ako, sabi ko parang ala ng oras. Susubukan umano ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint sa susunod na Martes, May 13. Kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin bilang isang bansa. Gagastos na malaki, babawiin yan with interest pag nanalo. Kung naririnig nyo lang behind closed doors yung mga ibang politiko kung paano sila magkwentuhan na dito natin babawi. Again, that's part of the system, the culture that we have to break as Filipinos. Kung palakihan ng gastos ang eleksyon, Panaw ko po hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindig ay ganun ang gawin. It's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan sa kai-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa, nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, pananalo, hindi na pananalo? Malaking kahihiyan yun eh. Obet, how do you react to that? Natin ang kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Mali ang Diyos mo. Paano kung mabait sila sa inyo? Lalabanan niyo pa ba sila kung mabait sila sa inyo? Kung gagawa sila ng pabor sa couple for Christ? Di ba ganon? Kaya nga hindi nawawala yung politics sa utang na loob sa atin dahil sa ganyan eh. Pabor doon, Brother Eli. Hindi nag-endorso si Cristo, iho. Hindi nag-endorso si Cristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na in-endorso. Yun ang dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Okay, Mike. Go ahead, Mike. Hindi dapat Tayo po yung simbahan. Sinabihan nun, individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao dahil halimbawa ako. Okay na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorso sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsensya yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsensya dahil siya, hindi masunuring ng Hindi makasunod ng sa'yo. simbahan. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro mo. the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Father Anton, okay. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorso ang sino religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay, yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao,
inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Thank you. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pala statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Follow-up question, Ivan Mayrina. Election